Oh. So ngayon, mga kababayan, tinan nyo to, no? Anong sabi ni Badoy? Alam mo, bobo yung si Badoy, no? Alam mo si Badoy, alam nyo yung ano, wala namang ginagawa sa'yo, pero yung mukha nun, makita mo lang, nakakainis na eh. No? So ngayon, ito yung nangyari po kaninang umaga lang. Oh. Breaking, no? Breaking news, Engineer Dennis Abagon, oh, ng DPWH Mimaropa sa nakabilang sa mga inisyuan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan kaugnay sa reklamong malversation of public funds. Arestado ng NBI sa isang bahay sa Quezon City. O ayan ha, tingnan nyo to. Dito po sa pag-aresto nga po dito kay Dennis Abagon, hindi lang po siya yung inaresto. Meron pang dalawang kasamang inaresto kasi nga po, tumulong para itago itong si Dennis Abagon po na to. So makakasuhan din po sila ng obstruction of justice. So ngayon, mga kababayan, no, ngayon may nakulong na at ako naniniwala ako na may makukulong pa. Nantayin lang po natin, baka po sila Cheese na yung kasunod. Baka si Joel na. Kasi dito, no, ang proponent dito sa kaso na to, si Saldico. So, abangan po natin yung iba pong kaso na darating po, especially po sa Bulacan, na mukhang si Joel Villanueva po yung proponent nito. Diba? Ako excited ako makita yun. Yung mga DDS ata, ayaw nila makita yung ganun eh. Alam niyo bang mga bobo talaga itong mga DDS na to, no? O kasi, ano eh, ito yung pinangako ni PBBM, may makukulong. Diba parang ganito eh, ganito gusto ko sabihin dito eh. Nung sinabi ni PBBM na mahiya naman kayo sa kanyang zona, sabi ng mga bobo at mga tangang DDS, wala naman makakasuhan eh. O diba, wala naman mangyayaring investigasyon eh. Sabi ng mga ano yan, sabi ng mga bobong mga DDS. Parang kay Digong lang, di ba? Oh. Alam niyang mayroong flood control scandal pero hindi naman inimbestigahan. Kahit inimbestiga, wala. Oh. So, sabi ng mga bobong mga DDS, wala namang imbestigahan dyan. Ngayon, nung inimbestigahan, wala namang makakasuhan dyan eh. Ngayon, nung may nakasuhan, wala namang may makukulong dyan eh. Ngayon may nakulong na, oh, nasa si Chis Escudero, nasa si Joel Villanueva, mga tanga. Tatanga nyo. Grabe talagang mga inutil talaga itong dapat talaga sa mga DDS, mga kababayan, ihiwalay, no? Ihiwalay sa Pilipinas. Ang saya-saya siguro ng Pilipinas kung walang DDS. Oh. So ngayon, ang tawag po kasi dito due process, ang tawag po dito proseso. Abangan po natin ang pangako ni Boying Rimulya, makakasuhan sila Cheese, makakasuhan si Joel, makakasuhan si Jinggoy, makakasuhan si Bong Revilla. Oh, hintayin natin yun. Oh. So, ito yung unang-unang nakulong. Kulong to, sigurado. Non-bailable case po ito. Oh. So, ito yung video niya, no? Tingnan nyo to. May video siya dito eh. Sige. Nung nalaman mo na may warrant po kayo, bakit hindi na lang kayo sumuko? Hindi, susunod naman talaga. Kaso ano? Pwede sa lawyer na lang. Lawyer niya na. Kasi sila naman. Okay, pero gusto mo talagang sumuko? Yung inabutan pa kayo ng NBI, pasuko na kayo? Pasuko na kayo? Pero kung pasuko na kayo, sir, bakit kayo gumagamit ng mga paraan para hindi kayo madetect? May burner SIM, may burner phone. Hindi po yun. Hindi po kami ganyan. Ha? Hindi po yun. Paano ko, patakas niya. Oh, dyan na, sa tarantadong DDS dyan. Ito ba nagawa ba ni Digong to? Ha? Nagawa ba ni Digong to? Si Digong ba nagpakulong? O ayan ang problema sa inyo eh. Ang gusto nyo kasi maging failure tong gobyernong ito para lang mapatunayan na perpekto si Digong. Hindi para sa taong bayan yung ginagawa ninyo pakikipaglaban. Para kay Digong, mga tanga. Tatanga ng mga DDS talaga, no? Di na lang kayo, nako. Dapat kayo yung tinutukhang eh. Oh. Si Bongo, naglalaro lang si Bongo. Oo. Naglalaro lang yan. Oo. Kasi sa... Ayan na nga po yung damit ko. Didiretso na ako. Saan? Saan ako? Yan. Abogado. Pero kung susuko kayo, kanina ba dapat kayo susuko? Attorney ko po ang sa akin. Attorney nyo? Siya na lang po ang bahala daw.
Okay. Anong pakiramdam niyo, sir? Ito, nandidiin po kayo dito sa flood control. Wala naman. Kasi wala naman akong ginawang masama po. Ginawa ko lang naman po yung trabaho. Okay. Pero can you say, sir, kung kumita ka kayo dito sa mga flood control projects? Hindi. Diba? So, abangan ngayon natin mga kababayan, yung mga susunod. Okay na yan, no? Medyo ano naman. Siyempre, bait-baitan yan. No? Huwag tayong maawa. Nakakaawa naman talaga yung muka. Pero huwag po natin kakalimutan kung anong klaseng pambababoy pong ginawa nila sa atin. No, isipin nyo, sila po nagtakasasa po sila sa pera ng taong bayan. Tapos tayong mga Pilipino naman po, no? Na kapag inuulan, nabumroblema po kasi binabaha tayo. Oh. Sino nakaranas ng baha dito? Na kapag umuulan, binabantayan mo yung pinto ng bahay ninyo na kung tumataas yung tubig. Pagkatapos, kapag alam mo tumataas yung tubig, nisimulan nyo nang iakyat yung mga gamit ninyo. Tapos tatakpan nyo yung mga plug ninyo. Di ba? Yung mga plug, yung outlet, tatakpan ninyo yan. Oh. Ganun po kahirap yung ginawa ng flood control na yan. Alam nyo, pasensya na may mga kumakain, no? O, minsan yung abangan pa natin yung inidoro, baka umaabot na sa yung baha, di ba? O, tapos maawa tayo dito, huwag tayo maawa. O, kung sila po yung makukulong sila. Pasensya na pa sa nananghalian, ha? Nananghalian pala tayo, di ba? Ako hindi pa eh. So ngayon, tinan nyo to. Okay. So, actually, mga babae, huwag po tayo masyado magmadali kasi tandaan po natin, no? Ito yung sinasabi ko eh. 1,200 could face charges over flood control mess. Hindi ko pala hindi ba iba kasi nila, nainis ako, hindi ba iba nila yung bottles eh. Ito pala, oh. Oh, yan. Yan, oh. O, 1,200 po. Yung makukulong. Di ba? O, dalawang palapag pa walang ulan ba pag naulan. Isang palapag na lang. Ayan, di ba? Yun yung mga pahirap sa atin eh. Ayan, pahirap. Huwag po tayo maawa. Oo. Huwag tayo maawa sa mga yan. O, tinan nyo ha. 1,200 po. Sa isang kaso ng flood control scandal, may 18 o 15 ang kasabwat. Kung meron tayo mga 400, mga daan-daan, mga 500, 1,000, madami talaga to. Madami talaga. Tapos syempre, meron pang counts yan. May 1 count, may 2 counts. Kunwari mga diskaya, sangkot sa flood control sa Cebu. 1 count yun. Tapos sangkot din pala sila sa flood control. Tapos sangkot din pala yung mga diskaya sa flood control ng mga sa flood control sa Bulacan. So 2 counts yun. So ganun yun, ganun. Oo. So ganyan po kadami. So ngayon, ang importante dito, may nasimulan na. At meron pang makakasuhan pang iba. Oo. So tinan nyo naman ito ito. Tinan nyo naman kung gaano katanga tong si Digong. Oo. Di sabi ni Digong eh. DWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. Kayong may kasalanan dyan, sa mga ganon, I advise you to resign now. O, tinan mo ha. Ganyan po katanga si Digong. Oo. Alam niya naman pala na mayroong anomalya ng flood control. Ba't wala siyang ginawa? Tinakot niya lang. So ano bang gustong palabasin ni Digong dito? Oh, na alam ko yung mga ginagawa ninyo pag nanakaw. Hindi niyo ako kinukubrahan ha. Kaya siguro tumahimik. Malamang ganon. Kasi, di ba? Alam mo pala nanakawan ka, pinabayaan mo. So ano ka, nagpayola ka? Parang wala akong ibang ano eh. Wala akong ibang
maisip na dahilan kung bakit hindi po ito kinasuhan ni Digong eh. Di ba? Nung nalaman niya na may nakawan, nag-warning siya, oy, yung party ko nasaan? Di ba? Resign Simpleng ganun. now. Kasi pagdating ng panahon, I will throw the book. Alam niyo, ang problema kasi dito mga kababayan, no, itong nakawan nga po ng flood control scandal po na to, malinaw na po yung lahat na nagsimula pala talaga ang kulturang ito nung panahon nga po ni Digong. Diba? Kultura yan eh. Nangyari po yung kultura na yan panahon ni Digong. Nagsimula yan. Lumala po ng panahon ni PBBM. Ang pagkakaiba, si Digong hindi pinagilan, si PBBM gumawa ng paraan. Diba? Even the kitchen sink, tsaka makita ninyo, you'll be prosecuted administratively and criminally at walang patawaran dito. This is not Yes! Nawala ako sa'yo. time for condonation or being basta yung pera ng tao. Ang ibang kasalanan, okay lang. Pero ito, Titigilan mo nga ako, okay na yan. So yun mga babae, so kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito, nasa, may naaresto na nga po, no, at nagsimula na nga po, ang pag-aresto nga po ng administrasyon po na to, dito nga po sa mga sangkot sa manumalyang flood control scandal. So kayo ba, naniniwala ba kayo na simula pa lang ito? Naniniwala din po ba kayo na may maaresto pong proponent like congressman at saka mga senador? Yan. So yun, so actually yan po yung update natin ngayon. Tapos meron pang isa dito. Okay. Ito yung medyo bad news lang naman. Medyo lang naman. Pero hindi man talaga siya bad news. Medyo lang. Okay. So pag-usapan natin to, no? Si Jerry Boy Badilla, si Batang Pasaway, Lone Drifter, yan, si Don Pasis. Oo, yan. Grabe, dapat yung pangalan nyo kasi, no? Binago na naman ng YouTube, di ba? Okay. So, yun mga kababayan, no? So, yun, sinabi ko na nga kanina na meron na nga na-aresto na isang engineer na sangkot nga po dito sa maanumalyang flood control scandal. So, ngayon, may isa pang kinakarap ng problema ngayon sa pag-aaresto sa mga ibang kasabwat. Kasi ito, ano to eh, expect na po natin na mangyayari po ito.